Isang pirasong lupa lang ba ang halaga ko sa'yo, Vince? Sa harap ng marangyang mansyon, narinig ni Ines ang katotohanang dumurog sa kanyang puso. Habang balot siya ng pagmamahal, turing lang pala sa kanya ng lalaking pakakasalan, ay isang kasangkapan para sa sakim na plano. Ngunit sa bawat patak ng kanyang luha, isang matibay na paninindigan ang isinisilang. Sino ang tunay na kakampi sa gitna ng kataksilan abangan ng kanyang pagbangon? Isang pirasong lupa lang naman ang habol ko sa pamilya Salcedo, at ang babaeng iyan, she's just a trophy, a boring trophy na kailangan kong tiisin para makuha ang gusto ko. Ang boses na yon, ang boses ni Vince na dati ay nagpapatibok ng puso ni Ines sa kilig, ay tila isang malamig na patalim na bumaon sa kanyang likuran. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, sa loob ng madilim na silid. Ang bawat salita ay malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan, at puno ng panunuya. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Ines ang isang sandok maingat na tinitimplahan ang paboritong adobo ni Vince. Kanina pa siya abala sa kusina, tinitiis ang init ng kalan at ang hapdi ng hiniwang sibuyas dahil gusto niyang pasayahin ang lalaking akala niya ay magiging katuwang niya habang buhay. Nakasuot pa siya ng apron na may burda ng kanilang mga inisyal, isang simbolo ng pangarap na akala niya ay totoo. Ang bango ng pampalasa na humahalimuyak sa buong bahay ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahang lumaylay ang kanyang kamay. Ang sandok na puno ng mainit na sabaw ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga daliri, tumama sa sahig, at nagwisik ng mantsa sa kanyang malinis na paa. Ngunit hindi naramdaman ni Ines ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagyelo ng kanyang dugo. Ang silid na dati ay puno ng pag-asa ay tila naging isang masikip na kabaong. I'll dispose of her once the papers are signed. Pagpapatuloy ng boses ni Vince mula sa itinatagong recorder sa loob ng kanyang bag. She's too naive, too provincial. Akala niya siguro mahal ko talaga siya. Sumikip ang dibdib ni Ines. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa hangin kung saan siya nagkamali, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang kanyang mga mata na dati ay nagniningning sa tuwa tuwing gabi, ay napuno ng luha na hindi man lang makadaloy dahil sa tindi ng pagkagulantang. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong kristal na binitawan mula sa itaas. Nagkapira-piraso sa malamig na semento ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ang brilyanteng iyon na simbolo sana ng pangako ay naging isang kadena na sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagsuway niya sa babala ng kanyang ina at ang buong tiwalang ibinigay niya ay nauwi sa isang malupit na biro. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Teresita. Walang salita, ngunit ang mga mata ng ina ay puno ng pait at pakikiramay. Doon lamang naramdaman ni Ines ang unang patak ng luha, mainit makati at puno ng pagsisisi. Bakit ang pag-ibig na nagbibigay ng buhay ay siya ring may kakayahang pumatay sa kaluluwa? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong tapat bago nito matuklasan na ang langit na kanyang inaasam ay isa palang dulo ng impyerno? Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay tila naging isang mabilis at nakakabiglang babala nang marinig ni Ines ang marahas na paggiling ng gulong ng sasakyan sa tuyong lupa ng kanilang bakuran. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay bumasag sa katahimikan ng gabi, hudyat na narito na ang halimaw na nagsuot ng maskara ng isang anghel. Mabilis na pinunasan ni Ines ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinatago ang digital recorder sa ilalim ng mga luma at kupas na placemat sa lamesa. Bawat segundo ay parang isang taon. Ang bawat hakbang ni Vince na papalapit sa pintuan ay tila isang tambol na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Mahal, bakit madilim dito sa labas? Ang boses ni Vince ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala na dati ay nagpapangiti kay Ines, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanyang balat. Pumasok si Vince sa kusina, matangkad, makinis ang suot na barong at may dalang isang maliit na asul na kahon. Nang makita niya ang natapon na adobo sa sahig, bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapaglarong ngiti. "Oh, look at that! You're being clumsy again, Ines," sabi ni Vince habang lumalapit sa kanya. Ibinaba niya ang bitbit na kahon sa lamesa, eksakto sa ibabaw kung saan nakatago ang recorder.
Masyado ka sigurong excited para sa dinner natin kaya pati sandok hindi mo na mahawakan ng maayos. Clean that up, okay? Ayaw kong marumihan ang sapatos ko. Hindi nakakilos si Ines. Nakatingin lamang siya sa mga mata ni Vince, mga matang dati. Ay inaakala niyang puno ng pagsinta, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na lamig at pangmamaliit na nakakubli doon. Anong problema, bakit ganyan ka makatingin? Lumapit si Vince at hinawakan ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin ng diretso. Don't tell me nag-aaway na naman kayo ni Nanay Teresita. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang masyadong intindihin ang mga sinasabi niya. Matanda na siya, Ines. Minsan hindi na niya alam ang nakabubuti para sa'yo. Only I know what's best for you, right? Vince, ang tanging lumabas sa bibig ni Ines isang bulong na halos hindi marinig. Anyway, I have a gift for you. Patuloy ni Vince, tila hindi narinig ang paghihirap sa boses ng kanyang kasintahan. Binuksan niya ang asul na kahon at inilabas ang isang kwintas na perlas. Ito ang isusuot mo sa engagement party. I spent a lot for this, kaya siguraduhin mong aalagaan mo ito. This represents my family's status, Ines. Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap ng mga bisita ko. Dahan-dahang isinuot ni Vince ang kwintas sa leeg ni Ines. Ang lamig ng mga perlas ay tila isang mahigpit na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Habang inaayos ni Vince ang lock ng kwintas, idinikit nito ang labi sa kanyang tenga. You should be grateful, mahal. Kung hindi dahil sa akin, baka namamalimos pa rin kayo para sa gamot ng nanay mo. I saved you from that miserable life. Kaya sana naman matuto kang sumunod sa mga gusto ko nang walang reklamo. Bumalik si Vince sa harap niya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Ines. Ang kanyang pagkakahawak ay unti-unting humihigpit sapat na para makaramdam si Ines ng sakit, ngunit hindi sapat para mag-iwan ng bakas. Bakit parang nanginginig ka? May sakit ka ba o baka naman may itinatago ka sa akin? Ang mga mata ni Vince ay biglang naging mapanuri, tila binabasa ang bawat takot sa puso ni Ines. Wala akong itinatago. Pagsisinungaling ni Ines, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas sa kaba dahil ang recorder sa ilalim ng placemat ay biglang naglabas ng isang mahinang tunog ng static. Nanlaki ang mga mata ni Ines. Ang tunog ay maliit lamang, ngunit sa gitna ng katahimikan ng kusina ito ay parang isang pagsabog. Kumunot ang noo ni Vince at dahan-dahang ibinaling ang tingin sa placemat na nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Ano yung tumutunog na yun? Tanong ni Vince, ang boses ay puno na ngayon ng paghihinala at panganib. Mabilis na iniabot ni Ines ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Vince, isang desperadong pagtatangka upang ilayo ang atensyon nito sa placemat na nagtatago ng kanyang tanging pag-asa. Ang phone ko lang yun, Vince. Low battery na kasi kaya siguro nag-iingay, nauutal na sabi ni Ines. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Hayaan mo na, kukunin ko na lang mamaya para i-charge. Tumingin si Vince sa kanya, ang mga mata ay nananatiling nanlilisik bago unti-unting lumambot, ngunit may halong pangungutya. Low battery, buy a better phone, Ines. Nakakahiya kapag nalaman ng mga business partners ko na ang mapapangasawa ko ay gumagamit ng basurang gadget. Ayaw kong magmukha tayong naghihirap. Binitawan ni Vince ang placemat at tumayo ng tuwid, eksaktong kasabay ng paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Ang tunog ng makina nito ay malakas at puno ng awtoridad. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at amoy ng pabangong nakahihilo sa tapang, si Doña Leonora, ang ina ni Vince. Inikot ni Doña Leonora ang kanyang paningin sa maliit na kusina ni Ines. Gumamit siya ng isang puting panyo upang takpan ang kanyang ilong, tila ba ang hangin sa loob ng bahay ay puno ng dumi. Vince, bakit ba tayo narito sa maliit na bahay na ito? Ang bantot ng amoy-amoy malansang isda at pawis. Reklamo ng matanda habang tinitingnan si Ines mula ulo hanggang paa. At ito ba ang babaeng pakakasalan mo? She looks like a farm girl playing dress-up. Mama, please be patient. Sagot ni Vince habang ang kanyang kamay ay mahigpit na pumulupot sa baywang ni Ines, isang pagkakahawak na tila nagmamay-ari ng isang ari-arian. Ines is doing her best, di ba, mahal? Yumuko si Ines, hindi makatingin ng diretso sa mata pobreng ginang. Magandang gabi po, Doña Leonora. Nakahanda na po ang hapunan. Hapunan you expect me to eat in this place? Putol ni Doña Leonora, ang boses ay matalim gaya ng isang labaha.
Vince, don't forget why we are doing this. Ang perang ginastos natin para sa operasyon ng nanay niya ay hindi biro. Daang-daan libo ang nilabas mo para lang hindi mamatay ang matandang iyon. It's time she pays us back by being a submissive wife. Narinig ni Ines ang isang mahinang kalabog mula sa kwarto. Ang kanyang ina si Aling Teresita ay nakikinig pala sa usapan. Ang bawat salita ni Doña Leonora ay tila isang sampal sa dangal ng kanilang pamilya. Mama is right, Ines, bulong ni Vince sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay mainit ngunit nakapangingilabot. Huwag mong kakalimutan na kung wala ang pera ko, baka nasa sementeryo na ang nanay mo ngayon. Ang utang na loob mo sa akin ay kasing laki ng lupang ibibigay mo. Kapag sinabi kong tumalon ka, ang tanging itatanong mo ay kung gaano kataas. Hinawakan ni Vince ang kwintas na perlas sa leeg ni Ines at hinila ito ng bahagya sapat na para maramdaman ni Ines ang sakal ng bawat butil nito. Ang bawat perlas ay tila naging isang matigas na tanikala na nagpapaalala sa kanya na siya ay binili na. Don't ever think of leaving, Ines, now. Pagpapatuloy ni Vince ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo. Dahil sa oras na subukan mong tumakas, sisiguraduhin kong babawiin ko ang bawat sentimong ginastos ko. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nun, kukunin ko ang lahat sa inyo hanggang sa wala nang matira kahit ang bubong sa ibabaw ng ulo ng nanay mo. Tumingin si Ines sa direksyon ng kwarto ng kanyang ina. Nakita niya ang anino ni Aling Teresita sa may pinto na kasandal at tila nawawalan ng lakas. Ang pasasalamat na dati ay nararamdaman niya para sa tulong ni Vince ay tuluyan ng naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hindi na makahinga si Ines sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang bawat sulok ng kusina ay tila bumabalot sa kanya at ang bango ng adobo ay naging amoy ng isang mabulok na pangako. Nang makaalis ang sasakyan ni na Vince at Doña Leonora, mabilis siyang lumabas ng bahay, hindi alintana ang dilim ng gabi at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ng Batangas. Tumakbo siya patungo sa pampang doon sa lugar kung saan ang ingay ng mga alon ay sapat na para itago ang kanyang mga hikbi. Huminto siya sa tapat ng malalaking bato, ang kanyang mga paa ay bumaon sa basang buhangin. Hinawakan niya ang kwintas na perlas sa kanyang leeg, ang mamahaling tanikala na ibinigay ni Vince, at sa isang sandali ng galit binalak niyang itapon ito sa pusod ng dagat. Ngunit tumigil siya. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang bawat perlas na ito ay katumbas ng mga gamot at buhay ni Aling Teresita. Inez, isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Bahagyang tumalo ng puso ni Inez sa gulat. Paglingon niya isang anino ng isang lalaki, ang dahan-dahang lumalapit mula sa liwanag ng isang maliit na sulo sa malayo. Basteng ang mahinang bulong ni Inez. Hindi siya makapaniwala. Ang huling balita niya ay nasa Maynila ito at doon na bumuo ng buhay bilang isang engineer. Lumapit ang lalaki at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Inez ang mukha ng kanyang kababata. Mas matangkad na ito ngayon, mas malapad ang mga balikat, at may bakas ng pagod sa mga mata. Ngunit ang ngiti nito ay nananatiling kasing init ng mga alaala ng kanilang kabataan. Si Baste Navarro, ang lalaking laging nagtatanggol sa kanya tuwing tinutukso siya ng ibang bata, ang lalaking tahimik na nag-iwan ng mga paborito niyang candy sa bintana bago ito umalis patungong lungsod. Kakarating ko lang kaninang hapon. Sabi ni Baste, ang boses ay puno ng kagaanan na tila ba walang lumipas na maraming taon. Sabi ni nanay, magpapakasal ka na raw. Gusto sana kitang puntahan sa inyo pero gabi na. Hindi nakasagot si Ines. Pinilit niyang umiwas ng tingin dahil alam niyang sa isang tingin lang ni Baste, mababasa nito ang lahat ng sakit na itinatago niya. Ines, bakit ka umiiyak? Ang tinig ni Baste ay nagbago, naging seryoso at puno ng pag-aalala. Humakbang siya palapit sapat na para maramdaman ni Ines ang pamilyar na amoy ng dagat at kaligtasan na laging dala ng lalaki. Wala ito, Baste. Sobrang saya ko lang siguro kaya ako napaiyak. Pagsisinungaling ni Ines habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Baste ang kanyang kamay, tila ba magtatangkang punasan ng luha sa pisngi ni Ines. Ngunit huminto siya at ibinabari nito bilang paggalang sa katayuan ni Ines, bilang isang babaeng nakatakda na sa iba. Nakita ko si Vince Aragon sa bayan kanina, sabi ni Baste, ang kanyang panga ay bahagyang humigpit. I know that family, Ines. Alam ng lahat dito sa Batangas kung gaano kalakas ang impluwensya nila, pero alam ko rin kung paano sila tumingin sa mga taong inaakala nilang mas mababa sa kanila. Tumingin si Baste ng diretso sa mga mata ni Ines.
Ang mga mata mo, Ines. Hindi yan ang mga mata ng isang babaeng masaya. Nasaan na yung ningning na nakikita ko noong mga bata pa tayo? Noong nanghuhuli lang tayo ng mga talangka rito sa Pampang, ang tanong na iyon ay tila isang mitya na tumupok sa huling bakod ng katatagan ni Ines. Ang lahat ng pagpapanggap niya kay Vince, ang lahat ng takot niya kay Doña Leonora, ay biglang gumuho sa harap ng taong tunay na nakakakilala sa kanya. Baste wala akong magagawa. Hikbi ni Ines ang kanyang balikat ay nagsimulang manginig. Kailangan ko siyang pakasalan. May utang kami sa kanya, ang buhay ni nanay. Hindi nag-atubili si Baste. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Ines, ang kanyang mga palad ay magaspang na ngunit nagbibigay ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Ines. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para lang makabayad ng utang, Ines. Determinadong sabi ni Baste. Nandito na ako, hindi ako bumalik dito para lang panoorin kang malunod sa sarili mong luha. May mga paraan, Ines, hindi tayo susuko sa kanila. Sa gitna ng kadiliman ng Pampang, isang maliit na liwanag ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa puso ni Ines. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na niya naramdaman na siya ay nag-iisa sa laban na ito. Pangako, Ines, bulong ni Baste habang lalong hinihigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Hindi kita pababayaan, nandito na ako. Ngunit sa di kalayuan sa itaas ng kalsada, isang pares ng mga ilaw ng sasakyan ang biglang bumukas, tila mga mata ng isang maninila na nagmamasid sa dilim. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ni Vince ay tila mga mata ng isang lobo na nagmamasid sa gitna ng madilim na gubat. Agad na binitawan ni Ines ang kamay ni Baste, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok dahil sa matinding kaba. Alam niya ang sasakyang iyon. Alam niya ang galit na nagtatago sa likod ng manibela. Umalis ka na, Baste. Mag-usap na lang tayo sa ibang pagkakataon. Bulong ni Ines, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Ines, hindi kita iiwan dito ng ganito. Sagot ni Baste, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Please, Baste, kung gusto mo akong tulungan, umalis ka muna. Mas lalong gugulo kapag nakita ka niya rito, pagmamakaawa ni Ines. Hindi na nakapaghintay si Baste at tumango na lamang bago mabilis na naglakad palayo, lalamunin ng kadiliman ng mga puno ng niyog. Nang makarating si Ines sa tapat ng kanilang bahay, bumukas ang pinto ng sasakyan ni Vince. Hindi siya lumabas agad. Hinayaan niya munang balutin si Ines ng katahimikan at ng tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Vince, ang kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila babala ng isang darating na bagyo. Sino ang lalaking yun, Ines? Ang tanong ni Vince ay mahinahon, ngunit ang talim nito ay damang-dama hanggang sa buto. Kabataang kaibigan ko lang yun, Vince. Ngayon lang siya nakabalik mula sa Maynila, sagot ni Ines habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon sinalubong sila ni Aling Teresita na may bakas ng pag-aalala sa muka. Hindi pinansin ni Vince ang matanda. Naglakad siya patungo sa maliit na altar kung saan nakalagay ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ni Ines mula sa kanyang yumaong ama. Kaibigan o baka naman dating kasintahan. Pangungutya ni Vince habang hinahawakan ng kahon. I gave you everything, Ines. I gave you money, status, and a future, at ito ang isasagot mo sa akin. Nakikipagkita sa isang hamak na magsasaka sa dilim. Vince, itigil mo na yan. Walang mali siya ang pagkikita namin. Pilit na depensa ni Ines. Ang problema sa'yo, Ines, masyado kang kampante. Akala mo siguro dahil mahal kita, hahayaan ko lang na gawin mo akong tanga. Biglang kinuha ni Vince ang kahoy na kahon at itinapon ito ng buong lakas sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng tuyong kahoy ay tila isang pagsabog sa loob ng maliit na silid. Ang mga lumang litrato at sulat ng ama ni Ines ay nagkalat sa sahig, tila mga basurang walang halaga. Vince, huwag, sigaw ni Ines, habang lumalapit para pulutin ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Huwag kang makialam, Ines, sigaw ni Vince. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa galit. Everything you have is because of me. Ang bahay na ito, ang gamot ng nanay mo, pati ang hanging hininga mo, utang mo sa akin. Lumapit si Aling Teresita at hinawakan ang braso ni Vince. Iho, pakiusap, wag mong saktan ang anak ko. Mag-usap tayo ng maayos. Bago pa man matapos ng matanda ang kanyang sasabihin, marahas na hinawi ni Vince ang kanyang kamay.
Sa sobrang lakas ng pagkakait ang palad ni Vince ay tumama sa pisngi ni Aling Teresita. Ang tunog ng pagdampi ng balat sa balat ay mabilis at malutong kasunod ang pagbagsak ng matanda sa sahig dahil sa gulat at sakit. Nanay Tua, tili ni Ines habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Aling Teresita at ang panginginig ng mga labi nito. Tumayo si Vince ng matuwid, tila wala siyang ginawang masama. Inayos niya ang kanyang polo at tumingin kay Ines na may halong pagkasuklam. Isipin mo nang mabuti ang susunod mong gagawin, Ines. One more mistake and you'll see your mother in a public hospital begging for medicine that I will make sure she never gets. Don't test my patience. Naglakad si Vince palabas ng bahay, iniwan ang mag-ina na luhaan at sugatan ng kalooban. Habang yakap-yakap ni Ines ang kanyang ina, naramdaman niya ang isang matinding hapdi na higit pa sa pisikal na sakit. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay tila naging lason na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Bakit ang taong nangakong magliligtas sa iyo ang siya ring naging dahilan ng iyong pinakamatinding pagdurusa? Hanggang kailan kailangang manahimik ang isang anak habang nakikita ang kanyang ina na inaapi ng isang taong nagtatago sa likod ng salaping hiram sa impyerno? Huwag kang hihingi ng patawad sa kanya, Ines. Hindi mo utang ang iyong kaluluwa sa taong hayop ang trato sa atin. Ang tinig ni Aling Teresita ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikunukubli. Habang nililinis ni Ines ang namamagang pisngi ng kanyang ina, gamit ang telang binasa ng maligamgam na tubig, bawat haplos niya ay tila isang pagsisisi. Ang bawat pagdaing ng kanyang ina ay isang hibla ng latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Patawad na itbulong ni Ines, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sugat ng ina. Dahil sa akin, nadamay pa kayo. Wala kang kasalanan, anak. Ang tanging kasalanan natin ay ang maniwala na ang pera ay katumbas ng kabutihan. Sagot ni Aling Teresita. Hinawakan niya ang kamay ni Ines at mahigpit itong piniga. Kailangan mong lumaban, Ines. Hindi para sa akin kundi para sa sarili mo. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang bayong. Naglakad si Ines patungo sa palengke ng bayan. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, pakiramdam niya ay lahat ng taong nadadaanan niya ay nakikita ang mga pasa sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may isang layunin siyang kailangang tuparin. Sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda, at ang amoy ng sariwang isda na humahalo sa halimuyak ng mga hinog na mangga, tumigil si Ines sa tapat ng pwesto ni Mang Isko, isang matandang mangingisda na matagal ng kaibigan ng pamilya Navarro. Doon sa ilalim ng mga tumpok ng galunggong may nakatagong maliit na papel na nakabalot sa plastik. Mabilis ang bawat galaw ni Ines. Kumuha siya ng isda at kasabay ng pag-abot niya ng barya ay ang mabilis na pagkuha niya sa lihim na mensahe. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumala sa paligid, naghahanap ng anino ni Vince o ng sino mang tauhan nito. Nang makahanap siya ng pagkakataong mapag-isa sa likod ng lumang simbahan, binasa ni Ines ang sulat mula kay Baste. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ines, nalaman ko ang totoo. Hindi kasing yaman ng inaakala mo si Vince Aragon. Ang kanilang kumpanya ay nalulubog na sa bilyon-bilyong utang. Ang tanging paraan para mabayaran nila ang mga pinagkakautangan nila sa Manila ay ang makuha ang titulo ng lupain niyo sa Batangas para gawing sangla. Hindi kanya mahal, Ines. Ang lupa niyo ang kailangan niya para maisalba ang kanilang pangalan. Naramdaman ni Ines ang isang matinding hilo. Ang lahat ng pagpapakitang tao ni Vince, ang mga mamahaling alahas, at ang mapagkumbabang tulong nito sa pagpapagamot ng kanyang ina, lahat pala iyon ay isang malaking sugal. Isang pamumuhunan para sa isang mas malaking nakaw. Nandito ako sa dulo ng pier mamayang hapon, pagtatapos ng sulat. May dala akong mga dokumento, mag-iingat ka. Ibinalik ni Ines ang papel sa kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, pabalik naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang tunog ng mga yabag sa likuran niya ay tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Paglingon niya, wala siyang nakitang sinuman, kundi ang mga karaniwang mamimili. Ngunit sa dilim ng isang eskinita, nakita niya ang isang pares ng mga matang nakatingin, nang matalim sa kanya isang lalaking nakajacket na itim na tila kanina pa siya sinusundan mula sa palengke.
Ang takot na tila naglaho kanina ay muling bumalik mas matindi at mas nakakasakal. May nakakaalam ba sa ginagawa niya? O baka naman ang hawla ni Vince ay hindi lamang sa loob ng bahay kundi pati na rin sa bawat kalsadang nilalakaran niya. Huwag mong dungisan ang telang iyan, Inez. Mas mahal pa ang halaga ng bawat tahi niyan kaysa sa buong buhay mo sa bukid. Ang boses ni Doña Leonora ay kasing talim ng karayom na itinusok sa malambot na balat ni Inez. Sa loob ng malawak na silid ng mansyon ng mga Aragon, nakatayo si Inez sa ibabaw ng isang bilog na tuntungan suot ang kanyang wedding gown. Ang puting tela ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit para kay Inez ang bawat tahi nito ay tila isang sapot ng gagamba na dahan-dahang gumagapos sa kanyang hininga. Hinihigpitan ng mananahi ang likuran ng corset ni Inez. Ramdam niya ang bawat buto sa kanyang tadyang na tila nagigitgitan. Ang bawat hatak ng tali ay isang paalala na wala na siyang espasyo para sa sarili niyang kagustuhan. "I'm talking to you, girl. Did you hear me?" Muling asik ni Doña Leonora habang iniikutan si Inez, dala ang isang baso ng mamahaling wine. "Dapat kang magpasalamat dahil kinuha ka namin sa putikan. Kung hindi dahil sa awa ni Vince, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa init ng araw para lang may makain. Look at you now wearing a designer dress. You should be kissing my son's feet for this." Nanatiling tahimik si Inez, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ng matanda ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Gusto niyang sumigaw na hindi pera ang kailangan niya, kundi ang respeto na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit alam niya sa bahay na ito, ang boses niya ay walang halaga. "Vince is a saint for choosing someone as common as you." Patuloy ni Doña Leonora, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panghuhusga. "But don't ever think na kapag asawa ka na niya ay kapantay mo na kami. You will always be that poor girl from Batangas. Your only job is to provide him an heir and to make sure you don't embarrass our family name. Do you understand?" Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda, nararamdaman ni Inez ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang corset ay lalong hinigpitan dahilan para manlabo ang kanyang paningin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Leonora ay tila naging amoy ng isang mabulok na bangkay, amoy ng isang pamilyang nabubulok sa loob sa kabila ng kanilang ginto. "Opo, Doña Leonora." Mahina at walang buhay na sagot ni Inez. "Good. Now look at yourself in the mirror." Utos ng matanda. "Tingnan mo kung gaano kakapalad." Dahan-dahang ibinaling ni Inez ang kanyang tingin sa malaking salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puti, mukhang isang prinsesa sa paningin ng marami. Ngunit nang bahagyang gumalaw ang kanyang manggas, sumilip ang isang kulay ube at asul na marka sa kanyang payat na braso, ang pasa mula sa pagkakahawak ni Vince kagabi. Ang markang iyon ay tila isang malupit na katotohanan na humihiyaw sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ang bawat brilyante sa kanyang gown ay tila naging mga matatalim na mata na nanonood sa kanyang paghihirap. Napansin ni Doña Leonora ang pagtitig ni Inez sa pasa. Lumapit siya at marahas na hinila ang manggas ng damit pababa para itago ang marka. "Huwag mong ipakita yan sa party. It's unsightly. Kung naging masunurin ka lang kay Vince, hindi ka magkakaroon ng ganyan. So don't blame my son, blame your own stubbornness." Tiningnan ni Inez ang sarili sa salamin diretso sa kanyang sariling mga mata. Walang luhang lumabas. Ang mga mata na dati ay puno ng takot ay tila unti-unting nagiging bato. Ang laso ng panunumbat ni Doña Leonora ay hindi na nakakasakit, ito ay naging panggatong sa isang apoy na dahan-dahang naglalabiyab sa kanyang kalooban. Bakit ang bawat hibla ng puting damit na ito ay tila naging isang tanikala? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang tao sa ilalim ng paa ng mga mapang-api bago niya matuklasan na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa ginto kundi sa sariling paninindigan? Hinawakan ni Inez ang kanyang namamagang braso sa ilalim ng mamahaling tela. Hindi na siya iiyak. Ang bawat sakit, ang bawat insulto ay itatago niya hanggang sa dumating ang araw na siya naman ang maniningil. Hindi lang ang kaluluwa ang ninanakaw ni Vince Aragon, kundi pati ang kakayahang mangarap ng bawat babaeng dumaan sa kanyang malupit na buhay. Habang si Inez ay nakapiit sa loob ng isang mansyong ginto, ang bawat sulok, si Baste naman ay nasa isang madilim at masikip na eskinita sa dulong bahagi ng Maynila, hinahanap ang piraso ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa usok ng mga sasakyan sa paligid.
Huminto si Baste sa harap ng isang kupas na pinto ng isang maliit na apartment. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang pinasok ay hindi lamang isang simpleng paghahanap, kundi isang pakikidigma sa isang makapangyarihang kalaban. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintuan, ang tunog ng kanyang mga daliri sa kahoy ay tila isang mahinang pagsusumamo sa gitna ng katahimikan. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto sapat lamang para sumilip ang isang pares ng mga mata na puno ng takot at paghihinala. Sino ka, anong kailangan mo? Ang boses ng babae ay paustila, matagal na hindi nagamit sa pakikipag-usap. Clara, ako si Baste Navarro. Kaibigan ako ni Ines Salcedo mula sa Batangas. Mahinang sagot ni Baste, tinitiyak na hindi siya magmumulang banta. Nang marinig ang pangalan ni Ines, tila may kung anong kuryenteng gumising sa babae. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang anino ng isang babaeng dati ay marahil kasing ganda ni Ines, ngunit ngayon ay tila isang lantang bulaklak. May isang mahabang pilat sa kanyang panga na pilit na itinatago ng kanyang buhok, isang permanenteng marka ng kalupitang pinagdaanan niya. Umalis ka na! Wala akong kinalaman sa pamilya Aragon. Patay na ang Clara na kilala nila. Mabilis na sabi ng babae habang pilit na isinasara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Baste ang kanyang kamay. Clara, pakiusap. Pakakasalan ni Ines si Vince sa susunod na linggo. Kung hindi mo kami tutulungan, magiging katulad mo rin siya. O baka mas malala pa. Tumigil si Clara. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang lumingon kay Baste, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga matang wala ng ningning. Pinatuloy niya si Baste sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na pasulput-sulpot ang liwanag. Akala ko tapos na ako sa impyernong iyon, bulong ni Clara habang nakaupo sa isang lumang silya. Si Vince, hindi siya tao, Baste. Isa siyang halimaw na nakasuot ng barong. Noong nalaman niyang gusto ko na siyang iwan, hindi lang niya ako sinaktan. Sinira niya ang reputasyon ko, pinagbantaan ang pamilya ko, hanggang sa wala na akong mapuntahan, kundi ang dilim na ito. Tumayo si Clara at lumapit sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatumpok na damit, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Ang bawat paghawak niya rito ay tila nagdudulot sa kanya ng pisikal na sakit. Ito ang mga records mula sa ospital noong gabing dinala ako doon. Sinabi ng mga Aragon sa mga pulis na naaksidente ako sa sasakyan, pero sa loob ng folder na ito, nandoon ang totoong report ng doktor. Blunt force trauma, maraming bali sa tadyang. Ang folder na ito ang tanging dahilan kung bakit binabayaran nila ako buwan-buwan para manahimik. I was his favorite punching bag, Baste. Kinuha ni Baste ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Habang binabasa niya ang mga detalye ng bawat pasa at bawat sugat ni Clara, tila nakikita niya ang mukha ni Ines na nakakaranas ng parehong kalupitan. Baste, hihingi ako ng isang pabor. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay naging matatag sa unang pagkakataon. Huwag mong hayaang matapos si Ines na katulad ko. Gamitin mo ang lahat ng nasa loob ng folder na iyan para pabagsakin ang demonyong iyon. Tumingin si Baste sa isang lumang litrato ni Clara na nakadikit sa pader, isang masayang dalaga na may malawak na ngiti bago pa ito naging biktima ni Vince. Nagpapaalala sa kanya na ang bawat biktima ay may buhay na ninakaw. Pangako, Clara, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat, sabi ni Baste habang mahigpit na hawak ang folder sa kanyang dibdib. Ngunit habang naglalakad si Baste palabas ng apartment, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata na puno ng panganib ang nakatingin ng diretso sa kanya. Ang laro ay naging mas mapanganib at ang bawat hakbang ni Baste ay tila may katumbas na banta sa kanyang sariling buhay. Ibigay mo sa akin ang phone mo, Ines. Ngayon na. Ang boses ni Vince ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Nakatayo siya sa pinto ng silid ni Ines, ang kanyang anino ay mahaba at tila isang madilim na kamay na pilit na umaabot sa kinaroroonan ng dalaga. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Ines ang isang maliit na rosaryo na pagmamay-ari ng kanyang ina. Hinihimas niya ang bawat butil nito, nagdarasal ng lakas ng loob para sa darating na linggo. Ang kanyang mga gamit ay maayos na nakasalansan sa ibabaw ng kama, mga bagong damit na binili ni Vince, na lahat ay kulay puti at pastel, tila ba gusto niyang burahin ang pagkakakilanlan ni Ines
at palitan ito ng bersyong gusto niya. Vince, kailangan kong makausap si nanay. Gusto ko lang malaman kung uminom na siya ng gamot. Mahinang pakiusap ni Inez. I already sent someone to take care of her. You don't need to worry about anything outside these walls, sabi ni Vince habang mabilis na lumalapit. Inagaw niya ang cellphone mula sa kamay ni Inez nang walang pasintabi. 1 week before the wedding, Inez, I want your full attention. Ayaw kong nadidistract ka ng kung ano-anong tawag o ng kung sino-sinong tao na walang maitutulong sa atin. Tiningnan ni Inez ang kanyang cellphone sa malalaking palad ni Vince. Iyon ang tanging connection niya kay Baste, ang tanging paraan para malaman niya kung ligtas ba ang mga ebidensyang kailangan niya. Sa pagkawala nito, tila tuluyan na siyang nawalan ng tinig. You should be happy, mahal, bulong ni Vince habang hinahaplos ang buhok ni Inez. Ang haplos na iyon ay hindi nagbibigay ng init kundi ng kilabot na gumagapang sa kanyang batok. Nandito ka sa pinakamagandang kwarto sa Batangas. You have everything you want. Diamond, silk, and soon my name. Bakit parang tingin mo sa akin ay kaaway? Nanatiling nakayuko si Inez sa loob ng marangyang silid na iyon kung saan ang bawat gamit ay kumikinang sa ginto at kristal. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang kaluluwa. Ang mansyong ito na pinapangarap ng marami ay isa palang gintong hawla at siya ang ibong binali ang mga pakpak para hindi na muling makalipad. Dito ka lang muna, lalabas ako para ayusin ang mga detalye sa catering. Don't try to leave, Inez. The guards at the gate have orders not to let you out without my permission. Para na rin ito sa safety mo, dagdag ni Vince bago siya tumalikod. Nang lumabas si Vince, narinig ni Inez ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol na nagpapatibay sa kanyang pagkakapiit. Wala siyang narinig na click, kundi ang mabigat na katahimikan na sumunod matapos ang pag-alis ni Vince. Tumakbo si Inez sa bintana, ngunit nakita niyang ang mga rehas na bakal doon ay tila sadyang idinisenyo para hindi malusutan ng kahit anong liwanag. Sa ibaba, nakita niya ang mga tauhan ni Vince na naglalakad-lakad, mga matang nakamasid sa bawat galaw ng bahay. Napaupo si Inez sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata nito ay walang buhay, ang mga labi ay tuyot, at ang buong pagkatao ay tila isang anino na lamang. Bakit ang kaligtasang ipinangako ni Vince ay tila naging isang masikip na libingan? Hanggang kailan kailangang manatiling tahimik ang isang pusong sumisigaw ng kalayaan sa loob ng isang silid na binalot ng kasinungalingan? Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang itinulak mula sa awang ng pinto ng banyo. Dahan-dahang gumapang si Inez patungo sa pinto ng banyo, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina sa bawat paggalaw. Kinuha niya ang maliit at tupi-tuping papel. Sa bawat buka ng tupi, tila ba bumubukas din ang isang pintuan sa kanyang puso na akala niya ay tuluyan ng sinarado ng kawalan ng pag-asa. Inez, huwag kang susuko. Sa labas ng bakod, gumagawa ng paraan si Nanay Teresita para malibang ang mga bantay. Nandito na ang mga dokumento ni Clara. Konting tiis na lang, mahal. Magtiwala ka sa akin. Ang sulat ay mula kay Baste. Ang sulat kamay nito na matatag at pamilyar ay tila isang haplos na nagpapatahan sa kanyang naghihirap na kalooban. Ngunit sa likod ng pag-asang ito ay ang matinding takot para sa kanyang ina. Paano nakuha ni Aling Teresita ang lakas para linlangin ang mga tauhan ni Vince? Sa kabilang bahagi ng bakod ng mansyon, si Aling Teresita ay nakaupo sa damuhan, pilit na hinihingal at hawak ang kanyang dibdib. Kunwari ay inatake siya ng kanyang sakit upang makuha ang atensyon ng 2 bodyguard na nakabantay sa gate. Ang sakripisyo ng isang ina na handang itaya ang sariling kalusugan at buhay para lamang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na makalaya. Habang abala ang mga bantay sa pag-alalay sa matanda, mabilis na nakalusot ang isang bata na taga-nayon upang iabot ang mensahe sa isang katulong sa loob na lihim na binayaran ni Baste. Sa loob ng silid, tumayo si Inez at lumapit sa maliit na grills ng bintana sa banyo. Doon narinig niya ang isang napakahinang sipol mula sa kakahuyan sa labas ng pader. Alam niyang nandoon si Baste, nagmamasid, naghihintay at hindi siya iniiwan. Baste! Bulong ni Inez sa hangin, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal ng grills. Mag-iingat ka. Ngunit ang sandali ng katahimikan at pag-asa
ay biglang nabura nang marinig ni Ines ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay mabilis at walang pasintabi. Mabilis na isinilid ni Ines ang sulat sa loob ng kanyang medyas at tumayo ng tuwid pilit na pinakalma ang kanyang mukha. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Vince na may bakas ng galit at pagdududa sa kanyang mga mata. Bakit ka nasa loob ng banyo at sino ang kinakausap mo? Asik ni Vince habang mabilis na inililibot ang kanyang paningin sa buong silid. Lumapit siya kay Ines at hinawakan ang magkabilang balikat nito, ang kanyang mga kuko, ay tila bumaon sa manipis na tela ng damit ng dalaga. May narinig akong bulong, "Don't lie to me, Ines. Alam mo ang mangyayari kapag nalaman kong niloloko mo ako." Inilapit ni Vince ang kanyang mukha sa mukha ni Ines, sapat na para maamoy ni Ines ang alak sa hininga nito. Ang panganib ay tila isang itim na ulap na bumabalot sa kanila at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitsa na malapit ng maubos. Ang bawat tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga kampana ng kamatayan sa pandinig ni Ines. Sa gitna ng malawak na dining hall ng mga Aragon, na pinalalamutian ng mga kristal na chandelier at mababangong bulaklak, nakaupo si Ines sa tapat ni Vince. Ang hapunan na ito ay dapat sana ay isang pagdiriwang para sa kanilang huling gabi bilang magkasintahan, bago ang engranding engagement party bukas, ngunit para kay Ines, ito ay tila huling hapunan ng isang bilanggo bago ang hatol. Naghain ng mga katulong ng pinakamamahal na pagkain, mga seafood na sariwa lechon na malutong ang balat at alak na nagkakahalaga ng libo-libo. Ngunit ang bawat subo ni Ines ay tila naging abo sa kanyang bibig. "Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, mahal?" Tanong ni Vince habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Ines, tila ba sinusukat nito ang bawat emosyon sa mukha ng dalaga. "I ordered your favorites. Huwag mong sabihin sa akin na wala ka na namang gana." "Busog pa kasi ako, Vince." Marahil ay dahil lang ito sa kaba para bukas. Mahinahong sagot ni Ines, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Sa ilalim ng mesa naramdaman niya ang magaspang na papel ng sulat ni Baste na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Ito ang kanyang lihim na sandata, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang kakampi. "You should be excited, not nervous pa." Sabat ni Doña Leonora habang pinupunasan ang kanyang labi ng telang napkin. "Bukas opisyal na tayong magiging pamilya. It's a big day for the Aragons. Siguraduhin mong wala kang gagawing ikapapahiya namin, Ines. All the elite families in Batangas and Manila will be there." Ngumiti si Vince, isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki at kasakiman. Tumayo siya at itinaas ang kanyang baso. "A toast para sa ating hinaharap, Ines. Para sa bagong hotel na itatayo natin sa lupain niyo sa Batangas. Bukas pagkatapos ng party pipirmahan na natin ang mga dokumento para sa transfer of title. Finally, the jewel of Batangas will be under the Aragon Empire." Nanigas si Ines. Ang jewel na tinutukoy ni Vince ay ang lupang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama, ang lupang tanging alaala ng kanilang pamilya. Ang pag-aari na ito pala ang tanging dahilan ng lahat ng pagpapanggap ni Vince. "Bukas na bukas din, Ines," bulong ni Vince habang lumalapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. "Wala nang atrasan. Sa oras na maisalin sa akin ang lupa, wala na kayong kailangang alalahanin ng nanay mo. Magiging reyna ka na ng mansyong ito." Naramdaman ni Ines ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang isampal sa mukha ni Vince ang katotohanang alam na niya ang lahat, ang mga utang nito, ang panloloko nito, at ang pagiging halimaw nito kay Clara. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maghintay. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Ines ang isang maliit na bakanting upuan sa dulo ng mesa. Doon sana nakaupo ang kanyang ina kung hindi lang ito itinuring na basura ng mga Aragon. Sa sandaling iyon, ang kanyang takot ay tuluyan nang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa lupa, ito ay tungkol sa dangal ng kanyang pamilya. "Inaasahan ko ang araw na iyon, Vince," sabi ni Ines habang tinititigan ng diretso ang mga mata ng lalaki. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang unang umiwas ng tingin. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang hapunan, isang katulong ang mabilis na lumapit kay Vince at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang ngiti ni Vince ay biglang naglaho at ang kanyang panga ay humigpit ng husto. "Ano ka mo, may nakitang nagnanakas sa gate?" Asik ni Vince, ang kanyang boses ay puno ng panganib.
Lumingon siya kay Ines na may matalim na tingin. Ines, sigurado ka bang wala kang balak na takasan ako? Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng mansyon, kasunod ang sigaw ng mga tauhan ni Vince. Tumingin si Vince sa kanyang relo, pagkatapos ay kay Ines, habang ang kanyang kamay ay unti-unting bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pag-urong ng silya ni Vince sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Tumayo siya nang marahas ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa galit habang nakatingin sa pintuan ng dining hall. Pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan, hingal na hingal at may bakas ng takot sa mukha. Sir, may nakita kaming lalaki sa likod ng hardin. Sinubukan naming huliin pero mabilis siyang nakatalon sa pader. May naiwan siyang gamit. Inilapag ng tauhan sa mesa ang isang pamilyar na panyo, isang simpleng telang may borda ng pangalan ni Baste. Nanigas ang buong pagkatao ni Ines. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib, at ang bawat hininga niya ay naging maikli at mabilis. Dahan-dahang binaling ni Vince ang kanyang paningin kay Ines. Ang kanyang mga mata ay naniningkit puno ng isang malupit na hinala. Baste Navarro, ang kababata mo hindi ba? Akala ko ba ay nag-usap na tayo tungkol sa kanya? Vince, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Pagmamakaawa ni Ines ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot para sa buhay ni Baste. Sinungaling sigaw ni Vince, sabay hampas ng kanyang palad sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamay sa kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Niloloko mo ako sa loob mismo ng bahay ko. Akala mo ba ay hindi ko alam na may pinaplano kayo? Marahas na hinila ni Vince si Ines. Patayo ang kanyang pagkakahawak sa braso ng dalaga ay sapat na para mag-iwan ng panibagong pasa. Kinaladkad niya si Ines patungo sa itaas, pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang pagbagsak sa ilalim ng lupa. Nang makarating sila sa kwarto, itinulak ni Vince si Ines sa kama. Mabilis niyang kinuha ang susi at sinarado ang pinto mula sa labas. Diyan ka lang, huwag kang magkakamaling lumabas kung ayaw mong masaktan ng nanay mo o ang basurang kaibigan mo. Naiwang mag-isa si Ines sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Dahan-dahan niyang inilabas ang tupi-tuping papel mula sa kanyang medyas, ang ebidensya laban kay Vince. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama, nagpapaalala sa kanya na ang hiyas ng Batangas ay hindi kailanman dapat magpasakop sa kadiliman. Kinuha ni Ines ang lumang rosaryo ng kanyang ina at mahigpit itong hinawakan. Sa bawat butil ng kahoy, tila humuhugot siya ng lakas mula sa lahat ng kababaihang nagtiis. Bago siya. Hindi ako susuko. Para kay nanay, para kay Baste, at para sa akin. Lumipas ang mga oras at ang katahimikan ng gabi ay binalot ng matinding kaba, ngunit bago magmadaling araw narinig ni Ines ang muling pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Vince amoy alak at may dalang isang makapal na folder. Pumirma ka rito, nutos ni Vince ang kanyang boses, ay paos ngunit puno ng banta. Inilapag niya ang dokumento sa harap ni Ines, ang deed of absolute sale, para sa kanilang lupain. Ngayon na Ines, pipirma ka o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka nang babalikang ina sa nayon. Tumingin si Ines sa dokumento pagkatapos ay sa mga mata ni Vince na tila mga butas ng isang madilim na balon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang panulat. Habang itinititik ni Ines ang unang letra ng kanyang pangalan, biglang bumukas ang kanyang cellphone na akala niya ay kinuha ni Vince mula sa ilalim ng unan. Isang video call ang biglang rumesponde at ang mukha sa screen ay hindi kay Baste, kundi ang isang taong hindi inaasahan ni Vince na makikita niyang muli. Isang boses ang narinig mula sa speaker. Ilabas mo ang ebidensya, Ines. Ngayon na. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila nakikigulo sa marangyang selebrasyon, ngunit para kay Ines, ang init nito ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi ng isang nakakapasingaw na bigat sa pakiramdam. Ang resort na pagmamay-ari ng mga Aragon ay binalot ng mga puting kurtinang sutla na sumasabay sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang bawat lamesa ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at mamahaling mga kandila na tila nagbibigay ng isang banal na aura
sa isang kaganapang puno ng kasinungalingan. Sa loob ng suite nakaharap si Ines sa malaking salamin. Ang kanyang wedding gown para sa engagement ay isang obra maestra ng luntian. At pilak na tila ba sumasalamin sa kulay ng dagat at ng kayamanan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay binalot ng makapal na makeup upang itago ang mga bakas ng puyat at takot mula sa nagdaang gabi. Pumasok si Doña Leonora suot ang kanyang gintong gown na tila ba siya ang reyna ng buong lalawigan. Finally, you look like an Aragon. Huwag mong kakalimutan ang mga itinuro ko sa'yo, Ines. Ngiti lang. Huwag kang magsasalita kung hindi kailangan. Ang mahalaga ay makita ng lahat na masaya ka sa piling ng anak ko. Lumabas si Ines sa balkonahe at nakita ang mga bisita, mga politiko, negosyante at mga kilalang tao sa lipunan. Lahat sila ay nakangiti, humahanga sa kapangyarihan at yaman ng mga Aragon. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Vince, suot ang kanyang puting suit, nakikipagkamayan at tumatawa ng malakas, tila ba siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Ladies and gentlemen, ang malakas na anunsyo ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong resort. Narito na ang ating bituin ng gabi, ang mapapangasawa ng ating kagalang-galang na si Vince Aragon, binibining Ines Salcedo. Dahan-dahang naglakad si Ines pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Ang mga palakpakan ng mga tao ay tila mga huni ng mga ibong mandaraget sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa tabi ni Vince, hinawakan nito ang kanyang kamay nang napakahigpit, isang senyales na hindi siya dapat gumawa ng anumang maling galaw. You look stunning, mahal, bulong ni Vince, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Huwag kang magkakamali, ang lahat ng mata ay nasa atin. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at tawanan, isang maliit na bata na anak ng isa sa mga katulong ang lumapit kay Ines at nag-abot ng isang pirasong panyo na may borda ng maliit na bulaklak. Naalala ni Ines ang kanyang sarili noong bata pa siya, puno ng pangarap at walang alam sa kalupitan ng mundo. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng bata at sa isang segundo ang kanyang matigas na mukha ay nagkaroon ng tunay na emotion. Sa kabilang bahagi ng malawak na hardin malapit sa malaking gate, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Baste, suot ang isang formal na barong, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa karangyaan kundi sa kinaroroonan ni Ines. Hawak niya ang isang makapal na brown envelope, ang tanging susi na magwawasak sa marangyang kasinungalingang ito. Sigurado ka na ba rito, Baste? Tanong ng kasama niyang abogado. Ito lang ang paraan para mailigtas siya. Sagot ni Baste, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Panahon na para malaman ng buong Batangas kung sino talaga ang pinapalakpakan nila. Nagsimulang tumugtog ang isang romantikong musika at inakay ni Vince si Ines sa gitna ng dance floor para sa kanilang unang sayaw. Habang umiikot sila sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, naramdaman ni Ines ang paglapit ni Baste sa direksyon ng stage. Dangling Mysterissimo. Ang taong tumawag kay Ines kagabi na nagpatigil sa kamay ni Vince bago niya ito saktan. Isang misteryosong kakampi na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita ng mukha. Habang itataas na sana ni Vince ang kanyang baso para sa isang toast ng kanilang sumpaan, biglang namatay ang musika. Ang malaking screen sa likod nila na dapat ay magpapakita ng kanilang mga pre-wedding photos ay biglang nagkaroon ng static na tunog bago lumitaw ang isang madilim na video na agad na nagpatahimik sa buong resort. Ang katahimikan na bumalot sa buong resort ay tila isang mabigat na kumot na sumakal sa kagalakan ng gabi. Ang lahat ng mga bisita ay napatigil sa kanilang pagkain at usapan ng kanilang mga mata ay nakapako sa malaking screen na dapat sana ay nagpapakita ng pagmamahalan, ngunit ngayon ay nagluluwa ng katotohanang mas maitim pa sa gabi. Ang magaspang na tunog ng static ay dahan-dahang napalitan ng isang malinaw at nakakapangilabot na boses, ang boses ni Vince. Isang pirasong lupa lang naman ang habol ko sa pamilya Salcedo. She's just a trophy, a boring trophy na kailangan kong tiisin para makuha ang gusto ko. Umalingaw-ngaw ang bawat salita sa buong hardin, tumatama sa mga pader ng resort, at bumabalik sa pandinig ni Vince na tila isang sumpa. Ang mga mukha ng mga elitistang bisita ay napuno ng gulat at pandidiri. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Anong kahulugan nito? Patayin niyo yan. Patayin niyo ang screen na yan. Sigaw ni Vince, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Ang kanyang mukha na kanina ay maayos at kagalang-galang
ay unti-unting naging ube sa tindi ng pagkapahiya. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumitaw ang mga larawan ng mga medical report ni Clara, ang mga pasa, ang mga bali ng buto, at ang mga katibayan ng kanyang kalupitan. Isang boses ng babae ang narinig mula sa mga speaker basag at puno ng pagdurusa. Vince Aragon ruined my life. Huwag niyo nang hayaang may sumunod pa sa akin. Naramdaman ni Ines ang pagluwag ng pagkakahawak ni Vince sa kanyang braso. Dahan-dahan siyang lumayo, tinititigan. Ang lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng takot na nagpapiit sa kanya sa loob ng maraming buwan ay tila naglaho na palitan ng isang malamig na kapangyarihan. Ines, mahal, hindi totoo yan. Edited yan, pakana lang yan ng mga kaaway ko. Pilit na paliwanag ni Vince habang lumalapit sa kanya ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huwag mo akong hawakan, Vince. Ang boses ni Ines ay mahinahon, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang boses na yan, ang mga salitang yan, hindi yan edited. Yan ang totoong ikaw na matagal mong itinago sa likod ng pera at alahas. Lumapit si Doña Leonora, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang basahan sa gitna ng kahihiyang ito. Vince, ano ang ibig sabihin nito? Ang reputasyon natin, ang pamilya natin. Reputasyon, isang malakas na boses ang narinig mula sa gitna ng karamihan. Naglakad si Baste Navarro patungo sa gitna ng stage, kasama ang isang opisyal ng pulis at isang abogado. Ang kanyang barong ay maayos, ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kaligtasan ni Ines. Ang reputasyon niyo ay binuo sa dugo at luha ng mga taong nalinlang niyo, Doña Leonora, sabi ni Baste. Inabot niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa pulis. Mr. Vince Aragon, you are under arrest for fraud, multiple counts of physical injuries and illegal coercion. May warrant kami para sa'yo. Nanlilisik ang mga mata ni Vince. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng lahat ng mga bisita na wala ang kanyang pagtitimpi. Walang makukulong sa akin. Akin ang lupang yon, akin si Ines. Marahas na sumugod si Vince patungo kay Baste, ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang tunog ng pagtama ng mga sapatos sa sahig ay mabilis at magulo. Isang sigaw ng gulat ang nagmula sa mga kababaihan nang makitang nawalan na ng kontrol ang dating hinahangaang negosyante. Sa gitna ng kaguluhan, imbes na magtago, humakbang si Ines sa harap ng kanyang ina na kanina pa nakatayo sa isang sulok. Niyakap niya ang matanda, tila ba sinasabing tapos na ang ulan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay malinis sa anumang takot. Siya na ang nagtatanggol ngayon sa pamilyang matagal niyang inakalang siya ang nagpabagsak. Habang pilit na pinipigilan ng mga pulis si Vince, isang mabilis na galaw ang ginawa ng lalaki. Nahablot niya ang isang matalim na piraso ng kristal mula sa isang dekorasyon sa mesa at itinutok ito sa kanyang sariling leeg habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng baliw kay Ines. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Ines, sisiguraduhin kong habang buhay mong dadalhin ang imahe ng pagkamatay ko. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Vince ay tila mga butil ng takot na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang maputlang pisngi. Ang hawak niyang matalim na piraso ng kristal ay nanginginig, sumasalamin sa malaraming ilaw ng resort na tila ba naging mga matang mapanghusga. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Vince at ang mahinang iyak ng ilang bisitang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pabaste at tatapusin ko ito. Sigaw ni Vince, ang kanyang boses ay puno ng desperation at baliw na pagtawa. Ines, tingnan mo ako. Ito ba ang gusto mo? Ang makita akong duguan sa harap ng lahat. Is it worth it? Tumingin si Ines ng diretso sa mga mata ni Vince. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Hindi siya nanginig. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay tila naging isang matigas na pader ng yelo. Hindi ko nakasalanan ang anumang gagawin mo sa sarili mo, Vince. Ang boses ni Ines ay kalmado, isang katahimikang nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Matagal mo na akong pinatay sa loob ng mansyong iyon. Ngayon binabawi ko lang ang buhay ko. Ang bawat sugat na ibinigay mo sa akin sa nanay ko at kay Clara, iyan ang tunay na nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ako kundi ang sarili mong mga kamay.
Sa sandaling iyon, tila nawalan ng lakas ang mga bisig ni Vince. Ang pagmamanipula na dati ay epektibo kay Inez ay wala ng talim. Ang emotional gut punch na binalak ni Vince ay bumalik sa kanya ng higit na mas masakit. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kontrol sa damdamin ni Inez, ang piraso ng kristal ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkabasag sa sahig, isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay pumatak sa mga pulso ni Vince, isang tunog na malutong at pinal na pinal. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko habang hinihila siya palabas ng marangyang hardin sa gitna ng mga flash ng camera at ng mga tinging puno ng pagkasuklam mula sa mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Ang lupa ko, ang mga kumpanya ko, paghihiyaw ni Vince habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ngunit walang sumagot. Tanging ang ihip ng hangin mula sa dagat ang tumugon sa kanyang mga pagsusumamo. Lumingon si Inez kay Doña Leonora. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang gintong gown ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho ng mabalitaan ng kanyang mga abogado na ang lahat ng kanilang ari-arian ay isa sa ilalim sa investigasyon at posibleng kumpiskasyon dahil sa mga utang at illegal na transaction ni Vince. You destroyed us, bulong ni Doña Leonora, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi po ako, Doña Leonora, sagot ni Inez habang tinutulungan ang kanyang ina na tumayo. Kayo ang sumira sa inyong sarili nang piliin nyo ang yaman kaysa sa katuwiran. Ang karma ay hindi humihingi ng paumanhin. Dumarating ito ng kusa. Lumapit si Baste kay Inez. Hindi siya nagsalita, sa halip ay kinuha niya ang balabal na nahulog ni Inez at dahan-dahang isinuot ito sa balikat ng dalaga. Ang simpleng pagkilos na iyon, ang pagbabalot ng init sa isang taong matagal nang nilalamig sa takot, ay naging isang tahimik na panunumpa ng proteksyon. Walang salita, pero sa bawat haplos ng tela naramdaman ni Inez na tapos na ang giyera. Habang ang mga ilaw ng resort ay unti-unting namamatay at ang mga bisita ay dahan-dahang lumalisan, naiwan si Inez sa pampang kasama si Baste at ang kanyang ina. Ang amoy ng dagat ay hindi na amoy ng lason, kundi amoy ng kalayaan. Habang naglalakad sila palayo, isang huling mensahe ang pumasok sa natitirang cellphone ni Vince na naiwan sa mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ito pa lang ang simula, Vince. Marami pang kailangang maningil sa'yo. Sino ang lihim na taong ito na tila may mas malalim pang galit sa mga Aragon? Hindi na ako muling matatakot sa sarili kong anino. Ang bulong na iyon ni Inez ay tila isang sumpa na bumasag sa huling bakas ng gabi. Nakatayo siya sa bintana ng kanilang lumang bahay sa Batangas. Pinapanood ang dahan-dahang pag-angat ng araw sa pagitan ng mga puno ng niyog. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang banayad na haplos na nagbubura sa bawat pasang iniwan ni Vince sa kanyang puso. Sa loob ng silid, ang amoy ng sariwang kape at sinangag ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi mula sa bakuran. Ang tunog ng pagwawalis ni Aling Teresita sa labas ay tila isang pamilyar na musika na nagpapatunay na ang lahat ay bumabalik na sa normal. Isang normal na dati ay inaakala ni Inez na hinding-hindi na niya mararanasan muli. Dahan-dahang itinaas ni Inez ang kanyang kaliwang kamay. Doon sa kanyang daliri ay mayroon pang maputlang marka kung saan dati ay nakasuot ang singsing na brilyante. Kinuha niya ang maliit na kahon ng alahas mula sa ibabaw ng cabinet at tinitigan ang hiyas na naging simbolo ng kanyang pagkakapiit. Sa isang sandali ng kapayapaan, inilapag niya ang singsing sa loob ng kahon. Wala nang galit, wala nang panginginig. Ito ay isa na lamang piraso ng bato na walang halaga sa harap ng kanyang kalayaan. Inez, anak, may bisita ka sa labas. Ang boses ni Aling Teresita ay puno ng lambing. Wala na ang bakas ng hirap at sakit na narinig ni Inez noong mga nakaraang buwan. Lumabas si Inez sa kanilang maliit na beranda. Doon nakita niya si Baste suot ang isang simpleng t-shirt at maong may dalang isang maliit na paso ng halaman. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, ngunit mayroon na itong bagong ningning ng kagaanan. Para sa bagong simula mo, Inez, sabi ni Baste habang iniabot ang halaman. Ito ay isang peace lily. Sabi nila naglilinis daw ito ng hangin at nagdadala ng katahimikan. Ngumiti si Inez, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Baste, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa silid na iyon.
Hindi ako ang nagligtas sa'yo, Ines. Sagot ni Baste habang sumasandal sa rehas ng hagdanan. Ibinigay ko lang ang susi, pero ikaw ang naglakas loob na buksan ang pinto at lumabas. Ang tapang na nakita ko sa'yo sa resort, iyon ang tunay na nagpabagsak kay Vince. Umupo sila sa hagdanan pinapanood ang payapang buhay sa kanilang nayon. Ang bawat pagdaan ng mga kapitbahay na bumabati sa kanila ay tila isang pagtanggap muli sa kanila sa lipunang matagal nilang kinalimutan dahil sa takot. Kinuha ni Ines ang suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok ng kanyang ina na nakaupo sa kanyang paanan. Sa bawat hagod tila itinatama niya ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Ang pag-aalaga na ito ay hindi na bunga ng obligasyon kundi ng purong pagmamahal. Ito ang hiyas na hindi kailanman mabibili ng pera ni Vince, ang init ng tunay na pamilya. Ano na ang plano mo ngayon, Ines? Tanong ni Baste ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad, ngunit walang halong pagpilit. Gusto kong buksan muli ang maliit na paaralan para sa mga bata rito sa nayon. Sagot ni Ines habang nakatingin sa malayo. Gusto kong ituro sa kanila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katotohanan. At ikaw, Baste? Babalik ka na ba sa Maynila? Tumingin si Baste kay Ines isang tingin na may halong pangako. Ang Maynila ay trabaho lang, Ines. Pero ang Batangas, dito ang puso ko, dito ang buhay ko. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa katahimikang namagitan naramdaman nila ang simula ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagkakaibigan. Isang pag-ibig na hindi mapang-angkin, hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng puwang para huminga at lumago. Habang sila ay nagtatawanan isang kartero, ang huminto sa harap ng kanilang gate. May dala itong isang liham na may selyo ng korte mula sa Maynila. Nang buksan ito ni Ines ang kanyang mukha, ay biglang namutla. Hindi ito tungkol kay Vince kundi tungkol sa isang lihim na testamento ng kanyang ama na matagal nang itinago ng mga Aragon, isang katotohanang magbabago sa tadhana ng buong lupain ng Batangas. Ang bawat letra sa dokumentong hawak ni Ines ay tila mga buhay na saksi na bumabangon mula sa hukay ng nakaraan. Sa loob ng opisina ng huwis sa bayan, binalot ng amoy ng lumang papel at tinta ang paligid. Binasa ni Ines ang huling habilin ng kanyang ama si Mang Jose na matagal nang ipinagkait sa kanila ng kasakiman ng mga Aragon. Hindi lamang pala simpleng lupain ang iniwan ng kanyang ama. Ang lupang tinitirikan ng kanilang bahay hanggang sa pampang ng dagat ay itinalaga para sa isang pundasyon, isang paaralan at sentro para sa mga mangingisda ng Batangas. Ang mga Aragon ay gumamit ng mga peking dokumento upang palabasin na ang lupa ay ibinenta sa kanila lahat ay upang itayo ang kanilang marangyang resort. Naramdaman ni Ines ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng katarungan, na hindi tayo pinabayaan ni tatay. Alam niyang balang araw ay mababawi natin ang para sa atin. Yinakap ni Aling Teresita ang kanyang anak, ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon. Ang bawat haplos ng ina sa likod ng anak ay tila isang basbas ng kapayapaan. Lumipas ang mga buwan at ang ingay ng mga construction sa resort ni Vince ay napalitan ng tawanan ng mga bata. Ang bahagi ng lupa na nabawi ni Ines ay naging isang maliit ngunit makulay na paaralan. Ang bawat dingding nito ay pininturahan ng mga kulay ng bahaghari at ang bawat silid ay puno ng mga aklat na matagal nang pinangarap ng mga batang taga-nayon. Isang hapon habang nag-aayos si Ines ng mga gamit sa silid-aralan, pumasok si Baste na may dalang mga bagong upuan. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng hapon na araw at ang kanyang ngiti ay nananatiling kasing liwanag ng pag-asa. Ines, tapos na ang huling batch ng mga mesa. Bukas handa na tayong tanggapin ang mga bagong estudyante, balita ni Baste habang ibinababa ang kanyang bitbit. Salamat, Baste. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa kung wala kang sagot ni Ines habang lumalapit sa lalaki. Tumigil si Baste sa kanyang ginagawa at tiningnan ng malalim si Ines. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Ang mga kamay na dati ay puno ng pasa, ngunit ngayon ay puno ng tinta at alikabok ng pag-asa. Ines, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula ni Baste ang boses ay naging seryoso, ngunit puno ng lambing. Noong umalis ako patungong Maynila, ang akala ko ay nakalimutan ko na ang tibok ng puso ko rito.
Pero nang makita kitang muli sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo, nalaman ko na ikaw pa rin ang tanging tahanan na gusto kong balikan. Naramdaman ni Ines ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kilig na totoo, hindi dahil sa mamahaling alahas o sa pangako ng yaman, kundi dahil sa respeto at pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Baste, marami pa akong sugat na kailangang hilumin. Mahinang sagot ni Ines, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Pero kung handa kang maghintay, kung handa kang sumabay sa bawat hakbang ko, gusto kong ikaw ang makasama ko sa bagong simula na ito. Hindi sumagot si Baste sa pamamagitan ng salita. Sa halip, marahan niyang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Ines. Sa gitna ng tahimik na silid-aralan, habang ang hangin mula sa dagat ay humahalimuyak sa paligid, naramdaman nila ang isang pangakong mas matatag pa sa semento. Isang pag-ibig na nagsimula sa kabataan, sinubok ng unos, at ngayon ay namumukadkad sa katarungan. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Batangas. Ang dagat na dati ay saksi sa mga hikbi ni Ines ay tahimik na ngayon, tila nakikinig sa bagong awit ng kanyang buhay. Ang hiyas ng Batangas ay hindi na isang piraso ng lupa o isang tropeyo ng mga Aragon. Ito ay isang babaeng natutong tumayo, lumaban, at higit sa lahat muling magmahal ng walang takot. Habang sila ay masayang naglalakad pa uwi, napansin ni Ines ang isang pamilyar na anino. Sa malayo, isang babaeng nakatayo sa pampang, nakatingin sa kanila. Si Clara. Ngunit meron itong kasamang isang maliit na bata, at ang batang iyon ay may mga matang kamukhang kamukha ng isang taong hinding-hindi na nila gustong maalala. Ano ang huling lihim na dala ni Clara sa kanilang tahimik na nayon? Ang bawat alon na humahalik sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang marahang bulong ng pasasalamat. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang marangyang kasinungalingan ng mga Aragon, at ang dating resort na simbolo ng kasakiman ay isa na ngayong masayang sentro ng komunidad. Ang hiyas ng Batangas ay hindi na isang lupang pinag-agawan, kundi isang tahanan ng mga pangarap. Sa loob ng bakuran ng Salcedo Community School, nakaupo si Ines sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Pinapanood niya ang mga bata na nagtatakbuhan, ng kanilang mga tawa ay tila mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng araw. Kasama nila ang anak ni Clara, isang batang lalaki na may mga matang puno ng kuryosidad. Sa kabila ng pinagmulan ng bata, hindi ito naging hadlang para mahalin siya ng nayon. Pinili ni Clara na manatili sa Batangas upang magturo, at sa tulong ni Ines, unti-unti nilang binura ang anino ng nakaraan sa buhay ng bata. Nalaman ni Ines mula sa mga balita na si Vince ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan at ang kanilang yaman ay tuluyan nang naglaho. Ngunit para kay Ines, wala na ang puot. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Vince, kundi para sa sarili niyang kaluluwa, upang hindi na siya muling maging bilanggo ng galit. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkakalulong ng may sala, kundi ang malayang pamumuhay ng biktima. Ines, malalim na naman ang iniisip mo. Ang boses ni Baste ay kasing lamig ng simoy ng dagat. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Ines, bitbit ang 2 baso ng malamig na buko juice. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Baste, sagot ni Ines habang tinatanggap ang baso. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng unos na iyon, may ganito palang kapayapaan na naghihintay? Hinawakan ni Baste ang kamay ni Ines, ang kanyang pagkakahawak ay magaan ngunit matatag. Dahil pinili mong lumaban, Ines, dahil hindi ka sumuko sa dilim, ang kapayapaang ito ay ikaw ang gumawa. Dumating si Aling Teresita, na may dalang merienda para sa mga guro. Nakita niyang magkahawak kamay ang dalawa at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nilapitan siya ni Ines at niyakap ng mahigpit. Sa yakap na iyon, tila nagtatagpo ang pasasalamat ng isang anak at ang tagumpay ng isang ina. Wala nang takot, wala nang lihim. Sa paglubog ng araw, naglakad sina Ines at Baste sa pampang. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng lila, kahel at ginto. Huminto sila sa tapat ng malaking bato kung saan sila unang nagkita muli pagkatapos ng maraming taon. Baste, salamat sa hindi pagsuko sa akin, bulong ni Ines habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Hinding-hindi ako susuko sa tahanan ko, Ines, sagot ni Baste bago dahan-dahang humalik sa noo ng dalaga. Ang kwento ni Ines Salcedo
ay isang paalala sa bawat babaeng nakakulong sa sariling gintong hawla. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nagbibigay ng takot, kundi nagbibigay ng pakpak. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o lupa, kundi sa kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang taong malaya marangal at higit sa lahat minamahal sa tamang paraan.